Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mainit at mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito po ang inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay nasa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating bumubuo ng ating Global na Tayo team. Of course, mula po sa ating Master Control, na dyan sila Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast, of course, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating production side naman, kasama natin sina Steph Vicente at si Mr. Jerome Toledo. Ayan, kamusta na po kayo? Paalala lamang po, kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Ano po sa inyong mga Facebook page? Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at masusubaybayan na po ninyo ang programang ito live at ang iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. Available din po kami sa ating live audio streaming. Kung wala pa po kayong yung ating application, i-download nyo na po. Kung kayo po may smartphone or iPhone, pwede. Sa smartphone, punta kayo sa Google Play. Sa iPhone, punta kayo sa App Store. Now, dun sa mga browser po na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. eBox, E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Then PBS, Papa, Bear, and September. Yan, receiver. I-tap nyo lang po yan. At kapag nakita nyo na po, i-install nyo, i-download o install nyo. Kapag na-install na po yan, lalabas na po sa inyong mga cellphone ang mga tile icon na mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Siyempre, nandun ang RP1, RP2, RP3, ang ating mga FM stations, FM1 and FM2. And of course, ang inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po sa tile icon ng Radyo Pilipinas World Service at masusubaybayan nyo na sa inyong mga cellphone ang ating live audio streaming ng mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. At hanggang nagsisimula tayo ang ating programa sa live audio streaming alas 7 pa lang na umaga, mapapakinggan nyo na po kami hanggang 1 o alas 2 ng madaling araw. Yan po ang aming serbisyo sa inyo dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa ating online digital platform. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? Ayan, alam kong yung iba sa atin patuloy pa rin tumututok dito sa midterm elections o resulta ng midterm elections, although as we speak, ilang porsyento na lang, I think 1 to 2% na lang ang natitirang binibilang ng COMELEC sa national canvassers ng mga resulta ng mga certificates of canvass na nanggagaling po sa iba't ibang mga rehiyon mula sa iba't ibang probinsya at iba't ibang mga presinto. So ang talagang tinututukan po ngayon ay yung posisyon na 11, 12, and 13. Dahil yun po ang makapag-decide yung mga nahuhuling porsyento, nalalabing mga porsyento na hindi pa nabibilang na boto, would finally decide kung sino ba ang kasama sa Magic 12. Ayan. Ang nasa 12 kasi, as we speak, ang alam ko, na kay Senator Amy Marcos. Susundan siya ni Ben Tulfo, o mas kilala sa tawag na Bitag, Ben Bitag Tulfo. Ayan, So, yun ang binabantayan ngayon. At who knows kung sino po ang makakakuha ng 12th place para sa final Magic 12 ng senatorial slate. Pero bago tayo dumako, siyempre isa rin sa tinututukan natin, yung pong mga big surprises. Pag sinabi natin big surprises ngayong midterm elections, yun pong madalas na hindi lumalabas sa mga survey ng iba't ibang mga survey companies, kung minsan babang-baba, wala sa Magic 12, minsan nasa 14, nasa 15. Ngayong lumabas yung resulta, yung mga initial results ng midterm elections, yung wala sa Magic 12 nung mga surveys, nasa lower part ng survey, biglang naging number 2. Yung isa nga naging number 5.
number 5 or 4. Ano po? So who am I talking about? Of course, si Senator to be elect again kasi dati na naging senator ito. Si Senator Bam Aquino nasa number 2. Kung tutuusin nyo, noong mga nakalipas na mga surveys, majority ng mga surveys, hindi lumalabas ang pangalan ni Senator Bam Aquino. Doon sa mga surveys, nasa baba siya. Lagpas ng 12, baba ng 12. Gayon din, si dating senator at marire-elect ulit na senator, si Senator Kiko, Francis Kiko Pangilinan. Ang may, asawa ni, Sharon Cuneta. Di ba? Ayan, balitang artista po yan. Yan ang nagpipid sa atin dyan. Si Jerome, si Mama JT, si Papa JT. Ayan. So, maraming mga surprises, di ba? Biglang lumitaw din. Sino? Si dating Congressman Marcoleta. Dati hindi din lumalabas sa yan. Sa Magic 12 si dating Congressman Marcoleta. Pero lumabas. Ayan. So, maraming mga surprises dito sa midterm elections. So we will try to find out ano ba ang naging secret sa mga surprises na ito. Malalaman po natin yan. Makakasama natin later on sa ating programa ang ating Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Magbabalik po kami. Makalipas muna ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad po kanina nang nabanggit natin, tayo po ay hihingi ng karagdagang impormasyon, detalye sa patuloy na isinasagawang canvassing dito po sa mga certificates of canvass o mga boto mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula po sa mga mga polling precincts natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging yung mga overseas votes na nanggagaling po sa ating iba't ibang mga embahada at konsulada sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon ang ating Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB National Coordinator. Walang iba kundi si Dr. Arwin Soriano. Magandang umaga po, Dr. Arwin, at welcome po sa programang Global na Tayo. Yes, Dr. Arwin Serrano po, Ginong Ray Sampang. Apologies po, Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng ating PPCRB. So sa kasalukuyan po, as we speak,
Kayo po ay patuloy pa rin nagmo-monitor dito po sa pagdating ng mga COCs mula po sa COMELEC, Dr. Arwin? Yes, merong huling lumabas na alas 8 ng 8:09 ng umaga at yan po yung latest na nakita ko na lumabas na datos subscription server. Alright. So sa ngayon po, based on PPCRB monitoring and assessment, nakailang percent na po tayo in total? 98% na kami. At kakaunti na lamang ang aming inatabayanan at halinawa ay makuha umaga or hanggang bago magtanghalian. Alright. Pero ito pong mga nakalipas na araw, meron pong na-notice ang PPCRB na discrepancies sa internal count at figures reported ng iba't ibang mga grupo na nag-receive ng data from the transparency server. Na-address na po ito, Dr. Arwin? Yes, address na po yan. Yan yung mga unang na bigay sa amin at na ayos na at tuloy-tuloy na at yun na nga, humahabol na rin kahit pa pa datos sa COMELEC Central Server. So, is it safe to say, Dr. Arwin, tulad doon naging pahayag ni COMELEC Chairman Garcia, na walang naging manipulation dito po o ika nga hocus-pocus dito sa bilang ng mga boto? Wala naman kasi at the end magkakaroon naman din yan ng alignment of results at magkakapare-pareho naman yan maging doon sa mga server dating transparency na isa at ngayon ay biyak-biyak na into 5. Ayun, okay. So, before I go to other questions, Dr. Arwin, so, nabanggit po ninyo, mga nasa 2% na lang, 3 to 2% na lang ang iniintay natin. Ano po? Pero, if PPCRB will be asked to assess itong naging conclusion o itong naging pagdaraos ng midterm elections itong May 12, how will PPCRB assess it? Pasado naman ang ating COMELEC at ganoon din ang ating ginawang halalan na magandang i-point out yung naging voting experiences ng ating mga vulnerable sector voters kasi binigyan sila ng 5 to 7 a.m. na exclude lang para sa kanila. First time yan. At gano'n din, hinabaan ng ang ating regular voting hours at ginawa na hanggang 7 p.m. Ngayon lang rin yan. At yung kabuang pangyayari na nagkaroon ng aberya, yung mga makina, napakakonti as compared doon sa previous ones. Ng responde ng mga technical support staff kasi nandoon na sila mismo sa voting center at kung magkaroon man ng pagkakataon na dapat palitan agad yung makina, mabilis itong napalitan kasi nga maraming mga spare na makina at nandoon lang, malapit lang sa mga voting centers. So, if we are going to compare it, Dr. Arwin, dito sa mga naunang previously ginamit na counting machines, mula dito sa Smartmatic. Ngayon iba na yung gamit natin, ano po. Would you say this new counting machines, automatic counting machines, are more reliable and efficient than the previous machines? Masasabi natin na reliable din naman yung nakaraan, kaya lang mas marami kasing mga features na hiniling ang COMELEC sa rekomendasyon na rin ng iba't ibang mga election monitoring groups katulad natin. At maraming mga features itong makina, mas malaki yung screen, mas malinaw yung screen, meron na tayong mga vote review na dati ay wala,
may kukumpara ng botante yung kanilang resibo doon, ballot image na makikita nila doon sa screen. So, na hindi ito na meron ng mga nakaraang 5 natin, automated election. Okay. Meron na rin tayong ballot review at the end. And then yung ating mga resibo, may mga QR codes. So ito yung mga innovations, mga dinagdag ng COMELEC, baka nga meron. Talagang ito, added features ito kumpara doon sa dati. Okay. So ngayon, pagkatapos na matapos lahat ang ating activities related to the 2025 election, ay yung yung preparasyon naman natin sa 2028. Yan, And oo. using all of these experiences, including negative, i-input natin ito para sa gayon, dapat nag-i-improve ang ating automated election. You mentioned may mga issues or negative na nangyari. Ano po ba yung mga challenges na yon, Dr. Arwin, na na-encounter? Yes, kasi nung sinusatong ko ito, lalo-lalo na pagkatapos ma-award yung kontrata sa Miru, nakapunta ako doon sa mga iba't ibang mga testing, mga demos, mga roadshows. Nakita ko na wala naman nangyaring pagkakapalya. Confident ako na almost 100% ay walang ganon. Pero Okay. meron din kami mga nakuha mga reports sa aming call center, mga pangyayari. Kaya aalamin natin kung ano ba yung mga iba pa dapat na mas lalong mabawasan pa ito. Okay. Although naging malaking kabawasan na nga, pero dapat halos wala na. Yes, oo. And that is for the preparation for the presidential election sa 2028, ano? Yes. Yan, okay. And hopefully those issues will be addressed, of course, with the help na rin ng PPCRB at ng iba pang mga ikakatulad po na niyong organization to make it more smoother and more efficient. Yes. At ganoon naman din talaga yung isa sa aming mga rules, yung kami ay makapagbigay ng suggestions and recommendations sa COMELEC. Alright. Now, going to this question na naman, Dr. Arwin, maraming nagtatanong sa akin, anong nangyari? Meaning, dito sa Magic 12 ngayon na lumalabas, since we only have 2 to 3% left, o sabihin natin 2% left na lang, Yes. siguro it would be safe to say yung nasa number 1 hanggang number 10, they can sit comfortably na. Ang pinag-uusapan na lang dito is 11, 12, and 13. Ano po, Dr. Arwin? So, Yes, lalo na yung mga magkakapareho ng datos na 13 million na nagkakaroon lang ng konting difference. Yan, may possibility pa mag-change places, pero almost halos yan na rin ang maaring mangyari. okay. Now, Maaring mangyari. O, kung lalo na kung masyadong manipis yung pero maganda yung unang pinupunto mo. Gusto ko rin aking rin doon. Okay. Ng aking take doon. Yung bang marami bang nagulat doon sa resulta ng Yes. Yes. 12. Lalong-lalo na doon sa mga pangalan na lumabas sa Magic 12 ngayon, yung nasa top 6, yung dalawang pangalan doon, hindi naman lumalabas doon sa mga previous na mga surveys. Ang dami mga surveys na lumabas noon, di ba, Dr. Arwin? Hindi mo makita yung pangalan, sabihin ko na yung pangalan ni Bam Aquino na magiging senator na rin, re-elected, naging senator naman na siya. So, at saka si Senator Francis Kiko Pangilinan. Halos hindi lumalabas sa mga pangalan nila dun sa mga maraming surveys bago itong mismong midterm elections. Pero come and behold, Monday, nasa top 2 at nasa number 5 pa nga silang dalawa. Yes. So what, surprise sa napakarami, pero sa tingin po ba ng PPCRB, was it really a surprise o was this coming talaga?
Hindi naman kami dapat din masorpresa kasi hindi namin role yung magbabanggit kami ng mga pangalan Yes. Mhm. ng particular na kandidato or political party or even party list. Pero huwag magagalit Mhm. yung mga nakikinig na involved sa mga different survey groups. Pero ako, Mhm. yung mga pagsasalita, at napakarami ito. Mhm. Siguro kung mula nung last year hanggang Mhm. almost 100 yan. Mhm. Voters education, volunteer, Mhm. Mhm. minsan na imbitahan bigyan ng inspirasyon. Palagi, hindi naman 100%, pero palagi, lalo na sa mga open forum, Yes. palagi ko ang binabanggit na huwag tayong padadala sa mga Okay. survey. Mhm. Whether they are credible, whether they are not popular Mhm. names, hindi dapat tayo padadala sa resulta ng survey. Yun. We have to have Mhm. choices Mhm. based on a simple process na gagamitin natin sa pagiging mapanuri. Mhm. At lalo-lalo na kung ang audience ko ay mga kabataan. Yun. Palagi kong sinasabi sa Mhm. kanila na Mhm. palakihin naman natin ang ating percentage of voting. Yes. Yes. Mhm. Napakababa ng kanilang voting percentages. Mhm. Ganon din, napakahina ng Mhm. Mhm. sa ating mga pagboto. Baka nga, dahil nga hindi sila solid. Yes. Hindi Mhm. sila naghahandog ng matalinong boto. Mhm. Mhm. Kaya paulit Mhm. nabanggit, at maybe ganun din yung mga kasamahan ko. Kaya hindi sila talaga nagdedepende Mhm. man yung survey group Mhm. last year pa Oo. hanggang sa a week before. Yes. Mhm. Wala nga yun eh. Yung mga ganyan na mga lalo na yung a week before, Mhm. hindi na dapat sila naglalabas ng ganyan eh. Pero ako rin hanggang sa to the last minute, to the last day na ako ay naiimbita magsalita, Mhm. hindi sinasabi ko yan na huwag niyong papansinin yung survey na lumalabas Okay. lalo na sa social. Ah. Kung kayo ng sariling paglilista, Mhm. magkaroon kayo ng sariling pananaliksik. Mhm. That's true. That's true. Makinig kayo, panoorin nyo yung mga rally, pakinggan nyo sila, Mhm. kung meron silang sinasaad na plataforma or programa, kung sila yung mananalo at sila makapaglingkod, hindi dapat kayo papa-impluensya kahit kanino That's true. Mhm. kasama nyo sa bahay. Mhm. Mhm. Pwede kayong magkaroon ng malayang diskusyon, malayang talakayan, karoon kayo ng malaya ring pagpili Yes. at pag-aaral at pagtingin. Mhm. That's true. Siguro, nagbase yan dun sa kanilang mga pananaliksik at sa kanilang pag-iisip Mhm. ay Mhm. karoon ng pagkakataon yung mga kulelat sa survey lumalabas. Yun. Yung mga congratulations din. Hindi, may lumapit na sa akin. Opo. Official. At dito kasi ako sa NPOC. Alright. Ang dapat talaga ay pag-isipan nyo kasi unang-una kapakanan ninyo yan eh. Kapakanan ng kabataan. Yes. That's true. Eh. Sila Ilang yung... panahon na lang. Oo. Pero kayo ay matatagalan pa. Kaya para sa itong mga maluluklok, mapanasyonal man o mapalukal. In fact, sabi ko nga sa kanila, napakahalaga rin. Mhm. Hindi porket re-electionist, magaling na. Mhm. So, kailangan paano nyo rin Alright. sa Alright. mga naghahangad. Yes. Kung ano ba ang kanilang ang kanilang type Okay. Yes. doon Yes. sa kasalukuyang namumuno. Mhm. Mhm. O, mhm. kaya meron naman mga na-re-elect, meron Mhm. naman hindi.
malakas sa survey, sa mga local, merong mga mayayaman na mga kandidato, Oh. sila nung mga simple lang at talagang nagsumikap, Yes. nagsipag at offer talaga na pagka kami nanalo, sigurado kayo sa amin, mga ganyan. Oh. Kaya naman, iba-iba ang hindi lamang sa Kalakang Maynila, kahit sa ibang lugar sa probinsya. Yes. So, Dr. Arwin, ngayong naramdaman dito sa midterm elections ito 2025, ang presence ng kabataan, lalo na yung mga, sabi na natin, marami kasi, may Gen Z, may millennial, yung mga kabataan na bumoto, mukhang talagang totoo po yung nabanggit ninyo. Parang nagkaroon ng cohesion ngayon yung ating mga kabataan pagdating sa pagboto. Ano po? So, can you see sa mga darating na election, especially this coming presidential elections, mauulit-ulit itong cohesion na ito ng ating mga kabataan, voting younger generations, to make their voices heard at para makapili pa tayo ng mas qualified na mga mamumuno sa ating bansa, especially presidential elections 2028, malapit na po yan kung tutuusin. Yes, hindi lang makakasigurado kayo na lalo namin paitigin pa, lalo namin palalakasin pa voters education or voters empowerment, kasi ayaw namin na kami ay nababansagan na pang-election. Naririnig ko yan nung araw pa at ako nga ay nasasaktan. Pero pagka nila na maaring sa palagay ninyo, totoo yan, maaring sa palagay nyo, ganyan nga yan, o nakaharap ninyo, hindi ako pumapayag na ganyan. Yes. Kasi hindi kami pang-election. Kami ay all year round. Yun. At maaring hindi nyo lang siguro napapansin, hindi nyo lang kami naiimbitahan. Yun. Pero sa mga efforts namin, lalo-lalo ng inyong likod, talagang tinatanggap ko lahat ng mga mga imbitasyon na yan at nagiging open ako na ako ay makapagsalita sa kanila. Yan. Kahit na hindi tungkol sa issue ng eleksyon. Yan. And Kahit come to think of it, kalahatan. opo, come to think of it, Dr. Arwin, ilang taon na lang bago mag-presidential elections? This is 2025, 26, 27, 28. More or less 3 years. Ano po, Dr. Arwin? Yes, marami yes. pang At magiging napakabilis po yan. marami pang magiging younger generation ang makakasampa sa edad na makakaboto, makakadagdag pa rin sa bilang ng mga younger generations na pwedeng bumoto come presidential elections sa 2028. And that is a force to Yes. reckon with, di ba? Yes, yes. At gusto ko nga na sila rin ay maging kandidat. Tingnan nila yung aspeto na baka pwedeng ilan sa kanilang hanay ay maaaring magsimula sila as SK, official, or sa barangay, or even pang mga posisyon dito sa mga lokal, like for example, councilor. Yes. At maaari nilang maging magandang ehemplo yung nanalo na nagsimula sa one-term councilor, and then biglang naglakas loob na traditional na kandidato, at from one-term councilor at ngayon nga ay matatapos na ang kanyang huling termino. Yes. At hindi natin alam kung ano yung kanyang tatakbuhan pagkatapos nitong election natin na nangyari 2 days ago. Yes. Alright. Well, So yan, para sa mga kabataan. well, sabi nga nila, Dr. Arwin, sa nangyaring ito, especially sa participation ng ating younger voters, there is hope, may pag-asa na meron pang pag-asa na magbago ang mindset
ng ating mga botante sa mga darating pang eleksyon. Yes. Sa tulong na rin po yan. Mabuti nga, bago kong Ray, Sige po. ngayon ay taon ng Jubileo ng Pag-asa. Mhm. At nagtugma nga Mhm. election year rin natin. Mhm. Yung tinatawag nga nating super election year. Mhm. Kasi nga, pagkatapos tayo ng October 13, parliamentary election sa BARM Mhm. region. At most likely, baka magkaroon tayo ng December 1, barangay SK election. Mhm. Kasi Mhm. nga ako, Mhm. puspusan na naghahanda niyan as early as 2-3 months ago. Wow. Dito yung pangunganahan ng Commission of Mhm. Mhm. at meron na rin silang structure, meron na rin silang mga Mhm. Mhm. officials from Comelec Maine at nakausap ko na nga nung isang araw yung director in charge Mhm. Mhm. SK election at pinaghahandaan na nila ito Alright. habang hindi pa nga ganap na tapos Mhm. Mhm. yung 2025 election. Alright. And with that, Dr. Arwin Serrano, maraming salamat po. And isa na po ako sa napakarami, maraming libo o milyong mga Pilipino na nga po humanga ngayon dito sa naging participation ng ating mga younger voting generation. And we are hoping, isa po ako sa napakaraming umaasa na sa mga susunod pang mga eleksyon, the younger voices of our voting youth will also again be heard dito sa mga susunod na mga eleksyon. Maraming salamat po, Dr. Arwin Serrano. Maraming salamat Opo. ganun din sa iyong mga tagapakinig, lalo na sa inyong programa. At arinawa, ng ating eleksyon ay malugod na tinanggap ng ating mga, lalo-lalo ng ating mga Mhm. paalala ko lang po sa lahat ng mga kumandidato, mapanasyonal man o mapalokal, kahit na kayo ay Mhm. natalo, lalo-lalo na po yung mga nanalo, wag po natin kalilimutan na hanggang June 11 ng ating statement of contributions Yun. and expenditures. Yun. Well, with that, maraming salamat po, Dr. Arwin Serrano, sa oras na ibigay niyo sa amin at congratulations po sa PPCRB. Maraming salamat po, maraming salamat sa lahat at God bless us all. God bless you too, Dr. Arwin Serrano. Yan po ang ating naging panayam sa ating pong Parish Pastoral Council for Responsible Voting PPCRB National Coordinator Dr. Arwin Serrano. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.